Naglabas ng warrant of arrest sa Angeles, Pampanga Regional Trial Court, Branch 118 laban kina former presidential spokesperson Harry Roque, Cassandra Ong at siyam na iba pa para sa kasong qualified human trafficking. Dahil yan sa pagkakasangkot sa illegal pogo hub na Lucky South 99 sa Porac, Pampanga. Non-bailable po ang kaso. Si Roque ay nasa the Netherlands ngayon at nag-apply doon ng asylum. Sa huling update naman ng abogado ni Ong, nananatili pa rin daw siya sa Pilipinas. Oo, si Ong, si Cassie Ong. Si Cassandra Ong sa Pilipinas. So anyway, siyempre nakarating na ito kay Ginoong Harry, kay Attorney Harry Roque na iniwan ko sa Netherlands. Nandun pa rin pa pala siya. Oo nga. No, lumalabas. Ano? So, meron siyang, nag-live siya kanina about an hour ago, no? Yes. Yeah. Pakinggan natin. Anong sinabi? Walang Ay, audio. walang, oo. Ayusin mo Ayun, na natin. unmute Dahil lang. sa aking political na paninindigan, dahil sa aking walang Ano tinag ba? na pagsusuporta sa mga Duterte, at naniniwala po ako na ito'y dahilan para magpalakas pa dito sa aking aplikasyon sa asylum dito po sa bansang na Netherlands. So, ako po'y uulitin ko, gagawin ko po ang lahat ng remedyo sang-ayon po sa ating batas para mapawalang bisa itong impormasyon labang sa akin for qualified trafficking. At inuulit ko po wala po akong kahit sinong recruit at wala pong kahit anong ebidensyong sabuatan, at ang tanging dinidiin nila laban sa akin ay yung pagiging abogado ko, pagpa-follow up, pagsisiguro na ang operasyon ng umuupa sa kumpanyang aking kliyente ay legal. Sa akin po, hindi po yan. Well, yun na nga, no? So, hindi naman sa si Harry na nakausap natin sa The Hague. Ganyan din naman ang sinasabi niya noon, kahit wala pa nung talagang arrest warrant. No? Noong time na yun, sinasabi ni Attorney Harry, naniniwala siya na parang walang kaso na pwedeng mag-prosper doon sa niya, doon sa mga kasong binabato sa kanya. Kaya laging namin sinasabi sa kanya, magaling ka namang lawyer, uwi ka na at sabihin mo doon, at gawin mo doon lahat ng remedies para matapatan yan. Oo. Pero hindi siya uuwi. Nakita niyo naman, nandun Oo siya. nga eh. At saka yan, sinasabi niya, political persecution daw yung ginagawa sa kanya ng Marcos government dahil siya ay kaalyado ng mga Duterte. Tapos ang sabi nga niya, ito daw pag-i-issue ng warrant of arrest laban sa kanya ay baka maisasama niya doon sa kanyang application para sa asylum sa the Netherlands. So mukhang wala nga planong umuwi to. Non-bailable. Pero ang gusto kong malaman dito, dahil may arrest warrant, malinaw na arrest warrant si Attorney Harry Roque, ano kaya to? Makikipag-ugnayan kaya ang government sa Interpol? Oo, yung kinakaibigan nating Interpol. Diba? Red notice, di ba? Para magkaroon ng red notice. Pero alam ko, para ma-extradite, di ba, si Harry Roque dito. Kaso, hindi daw kasi automatic ang extradition. Baka kaya nandun si Attorney Harry Roque. Kasi syempre, naalala nyo, some episodes ago, natin dito sa STL, sabi ni si Harry Roque, ata nagsabi nun, it escapes me, no? Pero merong nagsabi na kailangan may hearing muna dun sa country, dun sa host country kung saan siya. Kasi kailangan nilang malaman kailangan nilang pag-usapan o ipagdesisyonan kung ipapadala dito si Harry Roque o hindi. Kung isurrender o hindi. So, hindi siya matik. Naku, marami-raming usapan pa to. Di ba? Kasi, tingnan natin kung anong development. Oo. Parang kahapon lang ang pinag-uusapan natin yung composition sa Senado. Anong mangyayari sa impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte. And here we are, talking about the arrest warrant against Harry Roque.